I only invested parang 11,010 pesos. And kinalculate ko kung magkano yung ROI ko kasi nag 1 year na ako. And I think I sent it to you. And sobrang happy ko pag tinitingnan ko yun kasi I never experienced it before. Nag-invest na ako ng marami sa ibang bagay. Nagkaroon din ako ng business. Pero in that short span of time, ang daming nangyari sa akin. Kaya na-appreciate ko talaga yung media buying world and online world. Sabi nga nila, tech is the future. Dito na ako nakatingin. Dito ko lang ini-improve yung sarili ko kasi feeling ko marami siyang mabibigay sa akin. Pag-calculate ko ng ROI ko, nasa 98% yung ROI ko. I almost earned $12,000 na in counting. Hindi ko kinalculate yung October pero $12,000 na as of September, which is sobrang dami niya for me compare sa corporate kasi yung corporate mo may pinaglalaanan ka na nagastos wala talaga yung matitira. Yung extra na yon means a lot. Ang daming pwedeng paggamitan, mangyari. Recently, this month lang, I purchased a second-hand car. Apart from yung econ and all, ayoko kasing mag-brand new kasi ayoko nang may monthly. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, it's Dearly Plinky Liamzon, and today's vlog, syempre, meron na naman tayong bagong i-interviewin na isa sa students ko na nagkaroon ng clients as a Facebook media buyer. And actually, yung student na to ay nag-enroll siya last year, October 2020, tapos ngayon ay October 2021 na. So, kamustahin natin after 1 year, ano na yung naging impact dun sa kanyang buhay or ano na yung progress sa kanya as a Facebook media buyer. Pero bago yon, if hindi ka pa familiar dito sa online jobs, online freelancing, or Facebook advertising, okay? I'm Dearly Plinky Liamzon. Nagtuturo ako ng Facebook advertising para sa mga gustong mag-work online as a Facebook media buyer. And meron akong kinrate na free training para sa'yo. Yes, free, libre ito. Okay? Lalagay ko na lang sa description box yung link ng free training na yon. As well as, follow mo ko sa iba kong social media accounts sa TikTok and Instagram at Dearly Plinky Liamzon, and Facebook page at Dearly Plinky. And dito of course sa YouTube, huwag kakalimutan na mag-subscribe at hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga inspiring stories katulad nito. Hello RA, good morning! Morning, Coach! Today ay October 25, 2021. 1 year after na nag-enroll ka sa aking paid online course, kakamustahin kita kung meron ka na bang clients or ano na yung nangyari sa'yo. Bago tayo dumako doon, kung may naging client ka ba or ilan yung naging clients na hinahandle mo ngayon, konting background lang, RA, about sa'yo. Ano ba yung buhay mo before Facebook advertising? I'm working in a corporate job. Yun pa rin naman yung buhay ko ngayon. Pinagsasabay ko sila. Elevated lang because of media buying and Facebook ads. Hanggang ngayon, pumapasok ka sa office or work from home Work ngayon? from home. Aside dun sa corporate job mo na work from home ngayon dahil sa pandemic, meron ka din bang hinahandle na clients? Meron po, 3 po. Isang full-time, 2 part-time. Pero sabi mo nga, di ba, may corporate job ka ngayon. So, hindi katulad ng ibang kwento na na-lay off, na wala ng trabaho because of the pandemic. Natatakot sila lumabas dahil nga sa COVID. Ngayon, bakit naisipan mo na subukan itong online freelancing or itong Facebook advertising? Nabasa ko yung book ni Tim Ferriss, yung 4-Hour Work Week. Hindi ako familiar sa freelancing, pero parang sinasabi niya na you can actually maximize yung earning mo just by working 4 hours per week, which is yun naman yung main goal natin. And nung nakita kita sa TikTok, nag-research ako about Facebook ads and wala talaga akong idea what is Facebook ads. Nag-inquire ako, tapos nag-try muna ako ng sale. 10-10 yun eh. Tapos nag-enroll ako, birthday ko pa. September ako nag-enroll, September 22. Tapos date ko siya na-access mga October 1st. Ni-review ko, mukhang okay naman, may potential. So yun, nag-upgrade ako kasi feeling ko kailangan ko siya in the future. Kaya hindi na ako nag-hesitate na mag-upgrade. Basically, marami akong oras after work since work from home. I don't wanna waste it and feeling ko I need more income. Basta, lagi ko namang goal na dapat mas maraming income hanggang sa ma-escape natin yung pag-work, yung magiging employment, ma-skip natin siya. Konting disclaimer lang guys, wala na akong 10-10
na promo ngayon. Hindi na rin magkakaroon ng 11-11 or even 12-12 sa mga nagme-message at laging naghihintay daw. So as of now, wala talaga akong kabalak-balak na ibalik yung promo. It's because of the result na nakikita ko sa aking students. And yun nga, RA. So after mo na mag-enroll, sabi mo hindi mo kagad nabuksan yung dashboard mo. Then nung na-open mo na yung sa dashboard mo, kumusta naman? Natapos mo ba kagad yung course or na-overwhelm ka sa dami ng videos? Kumusta yung learning experience mo? Super nakaka-overwhelm talaga siya kasi hindi mo yun alam completely. It's a new learning. Pero wala namang madali kapag may inaaral ka na bago. Ang lagi ko lang iniisip, gusto kong itry and makita yung result agad. Kahit hindi ko kaya pa ulit ako sa course, tinutuloy ko siya. I make sure na everyday nagsuspend ako ng 46 hours to learn the course para mas mabilis ako makapag-apply. Paano ba siya gawin? Kasi feeling ko, nung nakita ko yung dashboard, okay, may Facebook ads, may ads manager. Hindi naman ganun complicated yung tool. Kailangan ko lang aralin kung paano siya and ano yung strategy. Sabi ko, after ko aralin yung course, kailangan ko siya matest agad, ma-navigate agad kung okay ba o hindi. Yun yung nasa isip ko kasi dun lang ako matututo pag nag-start ako mag-navigate. Sabi mo, RA, meron kang corporate job. So, paano mo siya napagsasabay na may corporate job ka? Kasi more or less 8 hours ito. Basta kakapag-aral ka ng 4 hours a day, hindi ka ba nahihirapan in terms of time management? Hindi. Meron tayong 24 hours in a day. 8 hours doon, tapos 8 hours sleep. Tapos meron ka pang 8 hours more. Para na yun sa kain mo, or exercise, or kahit ano. Doon ko nilalaan yung sideline ko. Lahat naman yun natutunan ko based on sa book. Maraming nagsasabi nun, how are you gonna spend your 24 hours para mas ma-maximize mo siya. Again, our goal is hindi yung mag-retire tapos dun ka lang magsa-start to build your dream. Our goal is to start as early as you can para maka-retire ka ng mas maaga and then do more and earn more. Yun yung lagi kong iniisip. Galing nun. Kasi yung iba kasi parang pag corporate employee tapos nag-enroll dito sa Payita online course ko, usually yun yung struggle nila na sinasabi nila sa akin na wala silang enough time para mag-aral or super bagal ng progress nila kasi nga konting time lang yung nalalaan nila dito. So after mo aralin yung course, sabi mo, binilisan mo talaga, tinest mo talaga, yung pinractice mo siya agad, nagkaroon ka ba kagad ng confidence or lakas ng loob para maghanap ng clients? Wala akong confidence kasi hindi ko alam yun. Pero lakas lang ng loob. Sabi ko, if i-face yun as early as I can, malulunod ako. Hindi na ako gaganahan. Masasayang lang lahat ng in-invest kong time and money and effort. Kailangan, I will face yung fear ko, lahat. And then just feel it anyway. Gawin mo lang. Again, yung kalaban mo lang is yung sarili mo. If hindi mo siya gagawin, mamamatay yung excitement mo. Mamamatay yung learning mo kasi hindi mo na siya na-apply. Yes. Mamamatay lahat. Dapat consistent ka. Kasi pag hindi, masasayang lahat kung saan ka nagsimula para saan pa. You really have to face your fear. That's number one. Acknowledge mo na first time to, hindi ka expert. You're just learning. So acknowledge mo dapat yun para alam mo yung what to expect. And failure, hindi naman siya yung destiny mo. Kasama lang siya sa progress. As you progress, you would know and you would learn na kaya mo pala. Na malilimutan mo na lahat ng failures mo because nandun ka na sa moment na nakuha mo na kung ano yung gusto mo or yung objective mo sa course. And yun nga, so nag-take action ka na, you face your fear. Nakakuha ka naman ng client, RA. Opo, after 3 weeks of applying na 10 times per day, sinusunod ko talaga siya. Yung channel is lahat. OLJ lang naman ako tsaka Facebook groups. Yung first client ko, nakuha ko siya sa Facebook group. Hanggang ngayon siya pa rin yung client ko. 1 year Sa na siya. November. Almost 1 year. November 23 niya ako hinire. Yung part-time ko, on and off siya. Kinokontak nila ako pag may client siya. Nakakuha niya ako December. Nag-start kami working December, tapos nag-stop siya, tapos nag-start siya ulit. Tapos recently, naging consistent na siya starting August. Yung third client ko, nakuha ko siya July. Sabi ko kasi confident na ako, kailangan ko ulit makakuha ng client, may experience na ako. I tried mag-apply na at least 2, pero nagsa-start pa akong matuto. Ayoko yung mawala pareho. Inalagaan
kinausapin ko muna yung yung first client ko. Nung na-build ko na yung confidence niya, okay na yung trust niya. And then, okay na din ako sa learning ko sa Facebook ads. Nag-apply ulit ako. So, yun yung nakakuha ako ng third client nung July. Third client. So, after ng mga challenges, ngayon naman, RA, ano yung naging impact ng Facebook advertising sa'yo? Marami kasi I only invested parang 11,010 pesos. And kinalculate ko kung magkano yung ROI ko kasi nag 1 year na ako. And I think I send it to you. And sobrang happy ko pag tinitingnan ko yun kasi I never experienced it before. Nag-invest na ako ng marami sa ibang bagay. Nagkaroon din ako ng business. Pero in that short span of time, ang daming nangyayari sa akin. Kaya na-appreciate ko talaga yung media buying world and online world. Sabi nga nila, tech is the future. Dito na ako nakatingin. Dito ko lang ini-improve yung sarili ko kasi feeling ko marami siyang mabibigay sa akin. Pag-calculate ko ng ROI ko, nasa 98% yung ROI ko. I almost earned $12,000 na in counting. Hindi ko kinalculate yung October pero $12,000 na as of September, which is sobrang dami niya for me compare sa corporate kasi yung corporate mo may pinaglalaanan ka na nagastos wala talaga yung matitira. Yung extra na yon means a lot. Ang daming pwedeng paggamitan, mangyari. Recently, this month lang, I purchased a second-hand car. Apart from yung ipon and all, ayoko kasing mag-brand new kasi ayoko nang may monthly. Binayaran ko yun in cash. Right now, ewan ko, pero hindi ko pa naiisip yung brand new car. Ang gusto ko lang is meron kaming car para pang transpo, especially pandemic, and importante walang utang. Kasi may brand new car ka nga, pero amortization pa rin yan. So, hindi yan kasama sa net worth mo. Very important na alam natin net worth natin para alam mo kung okay ka ba. Hindi yung parang ang dami mo pero wala, negative yung net worth mo. Malaking impact yung Facebook advertising sa akin na naka-line up yung plano ko for next year. Kung ano man yung gagawin ko, kailangan ko mong gawin. Kasi ako, I love my corporate job. Pero gusto ko din yung media buying. And ayoko na sa ngayon iwan yung isa sa kanila. Kasi sabi nga nila, bakit ka magre-resign? Okay naman. Hindi ko pa nga stable magre-resign ka na. Not unless you're fully committed and you're very, very lucky. Then okay lang, worth it na mag-resign ka. For me, ma-maximize ko sila pareho. Anyway, I'm doing really, really well on both naman. I will keep it that way hanggang kaya ko. Wow. I conclude na magaling ka talaga mag-manage ng time mo, RA. Kasi talagang kaya mong pagsabayin Unlike ako, halimbawa, hindi ko kaya. Pero ikaw, kayang-kaya mo Ang nako-compromise yung sleep 4 hours lang per day. Pero pwede na kasi I can feel na nag-elevate yung lifestyle namin. So, maganda yun for me. And of course, ngayon, sa mga makapanood nitong interview natin, marami na namang may inspired. So well as ngayon kasi, sabi lang sa balita, marami daw nalilay-off ngayon. It's because yung mga employers daw ay tumatakas daw sa third-month pay. Kasi syempre, maintindihan mo rin naman na hanggang talaga sila dahil nga hindi naman sila masyado sigurong profitable ngayon dahil nga pandemic. Maraming mga businesses yung naapektuhan ng COVID. Dalawa lang ang options ng mga walang trabaho ngayon. It's either maging online seller ka or online freelancer ka. Sa online ka na lang talaga kakapit ngayon. So, meron ka bang mga tips para sa mga aspiring online freelancers? Number 1 tip, try mong i-research muna kung ano yung online freelancing. I know marami namang courses dyan, pero explore it more. Makikita mo iba-iba sila, pero may parehas silang goal, may parehas silang ginagawa. Try mo munang intindihin yun. Tingnan mo kung kaya mo ba yung ginagawa nila. Despite of it all, kaya mo ba yung ginagawa nila? Kung may isang kang konting cutoff like 0.9% na parang feeling mo kaya mo, try it. Minsan kasi, kaya akala mo hindi mo kaya is because of your fear. Pero, ano ba yung fear? Emotion lang naman yun. It's not gonna bring you anywhere. Hindi naman yun makakapag-build ng dreams mo. Ang next step is to try. Face your fear and do it anyway. Try mo. Kasi ikaw naman makakapagsabi kung kaya mo ba o hindi. While trying, tapos feeling mo nagpa-fail ka, tingin mo ba ginawa mo na lahat? Or konting effort lang, parang 10% lang per day. Siyempre, kung 10% lang per day, expected mo na anong balik nun sa'yo. Negative, di ba? Dapat ibigay mo lahat and try everything. Yung effort mo, yung time mo, yung oras mo, ibigay mo dun sa trial phase para malaman mo kung para sa'yo ba talaga siya. Kasi kung hindi mo ibibigay dun
dun sa trial phase, wag mo na lang itry. Kasi you're just wasting time and money. Sayang din. Kung nakapag-decide ka na okay, susubukan ko to, at least give it all. Maging committed ka. Wala kang other choice. Kailangan magkaroon ka ng client or kailangan matapos mo yung course na ganitong araw, na ganitong oras para at least nag-move forward ka. Kasi pag wala kang ganun, parang patay bahala ka na lang, kumakain ka naman 3 beses araw-araw. Wala mangyayari. You really have to be committed and kailangan talaga ng malaking effort. Kasi nga, if you're gonna try it, it's new. Pag bago, mahirap. Huwag kang mag-expect na madali lang, hey, meron na akong gantong pera kahit na hindi ka naman lang hindi ganun yun. Alam mo yun na pag bago ka, you really have to be committed. You really have to study and you really have to exert effort. Pag nag-exert mo yung effort, hindi mo yun mamamalayan. Nasa harapan mo na yung result and tuloy-tuloy na siya. Always remember na yung trial phase is the hardest. Expect mo na yun. Tatak mo na yun sa isip mo na mahirap talaga siya. What are you gonna do about it? Di ka naman yung parang di nakakapagsalita or di nakakabasa. You are equipped for everything that you need to know. It's up to you kung gaano ka magiging committed and gaano kalaki yung effort na ilalagay mo daily. Daily kasi yan. Hindi yan yung monthly or weekly na effort tapos calculate mo na wala namang result. Less whining, more hard work para more result. And of course, do you have any message para sa akin, RA? Yes, I'm always grateful for you, Coach, kasi nakita kita sa TikTok, nakapag-enroll ako sa course mo, and until now, I can really see the value of every money spent dun sa course. Actually, the effort you put as a group, sa community, it's not just about the course, it's more on life itself. How do you handle your attitude? How do you handle your mindset? What are your dreams? Hanggang dito na lang ba tayo? Medyo pa na lang ba tayo? Or what? It's just that they really have to listen. Hindi lang yung parang posting ganito, yung ganyan. Ano bang point? Bakit mo sinasabi yun? I really appreciate yung mga ganon and how you take care of the community, especially yung mga simple bagay na admin, ganyan. Di pwede yung ganito, di pwede ganyan. Na-appreciate ko yung pagiging organized and pag-improve. I know, ang laking improvement na nung community and your courses and your company. And I can see it growing and I'm really happy about it kasi I feel inspired by it. May 2 options lang ako after media buying. E-com or advertising company, marketing agency. And it really inspired me to do more up to kailan or saan yung kaya kong gawin. I really appreciate you being there all the time, guiding us and everything. And I cannot imagine where will I be right now if hindi ako nakapag-enroll. Kasi yung whole year na to, great thing yung pag-start ko kasi by end of year, makikita mo talaga kung ano nangyari in 1 year. And it's, for me, it's crazy na hindi ako makapaniwala minsan, and I'm very, very happy and up until now. Happy and grateful ako sa course and sa company mo, Coach. And sa inyo po. Wow, thank you, RA.